Hello mga ka-recruit! Alam niyo ba na nagpaplano ang gobyerno ng Australia na magpatupad ng ilang malalaking pagbabago sa immigration policies and visa system nito mula sa January 2024. Nilalayo nitong pabilisin at improve ang pagpoproseso ng work permits habang pinalalakas ang ekonomiya ng kanilang rehiyon. Suriin nating mabuti at talakayin ang 5 mahalagang pagbabago sa patakaran ng immigration at visa ng Australia sa bidyong ito. Kabayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihit lang po ang like, subscribe, at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Upang makabuo ng isang mas adaptable and responsive system, inamyendahan ng gobyerno ng Australia ang kanilang immigration regulations na magkakabisa simula January 2024. Ang mga pagbabagong ito ay tumutugon sa ilang mga issue gaya ng job posting, age restriction, local initiatives, at visa classification. Sa update na ito, susuriin natin ang bawat reform settings, mga implikasyon nito at i-outline ang pangunahing layunin ng pamahalaan ng Australia. Narito ang mga pangunahing pagbabago sa Australian visa at immigration na dapat mong asahan ngayong 2024. Una na riyan ang mga pagbabago sa Pacific Engagement Visa, PEV, simula ngayong January 1, 2024. Isa sa malaking pagbabago ay ang pagpapatupad ng Pacific Engagement Visa o PEV. Ang inisyatiba na ito ay sumasailalim sa dedikasyon ng Australia sa pakikipagtulungan sa mga Pacific Island states. Layunin nito makaakit ng mga skilled labor force mula sa mga bansang ito upang matugunan ang labor need ng Australia. Ang Pacific Engagement Visa na isang annual temporary visa ay nagbibigay ng pahintulot sa 3,000 Pacific Islanders na manatili sa Australia o magkaroon ng permanenteng residency space doon. Ito ay tumutugon sa labor market demands na nagpapalakas ng diplomatic ties at nagpapakita ng progresibong immigration policy ng gobyerno ng Australia. Pangalawa, pag-aalis ng limitasyon sa edad para sa Working Holiday Visa Extension. Mula ngayong January 31, 2024 ay aalisin na ng gobyerno ng Australia ang limitasyon sa edad para sa Working Holiday Visa Extension sa ilalim ng Subclass 462 para sa mga bansang na-meet ang mga requirements nito. Ito ay alinsunod sa Australia-United Kingdom Free Trade Agreement. Ang Free Trade Agreement ng Australia at United Kingdom ay nagresulta sa isang kapansin-pansing pagbabago sa age restriction na ginawang 35 years old. Nilalayo ng Australia na gawin ito upang madagdagan ang mga bilang ng mga kabataang mahuhusay na manggagawa at maakit na magtrabaho dito. Palawigin ang intercultural dialogue at palawakin ang workforce diversity ng bansang Australia. Pangatlo, pag-aalis ng 2 years age exception para sa skilled regional visas. Mula sa January 1, 2024 ay ang huling araw ng 2-year age exception para sa skilled regional visas, Subclass 491. Ang pagbabagong ito ay nangangahulugan na ang mga visa applicant ay kailangang mas bata sa 45 years old sa panahon ng pag-apply. Ang pagbabagong ito ay naayon sa layunin ng pamahalaan na mapanatili na balanse sa sistema ng skilled migration sa pagitan ng pagtiyak sa respectable age distribution at sa pag-attract ng mga competent workers. Pang-apat, regional visa para sa mga aplikante na may mataas na kita simula sa July 2024. Plano ng gobyerno ng Australia na palawakin ang regional visas sa pamamagitan ng pagbibigay ng preference sa mga aplikanteng may mas mataas na income. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong himukin ang mga skilled worker na ibahagi ang kanilang expertise sa mga local communities.
Masolusyonan nito ang labor gap at hinihikayat ang pagpapalawak ng ekonomiya sa labas ng mga pangunahing lungsod. Iniaangkop ng gobyerno ang mga visa selections ayon sa mga antas ng kita ng mga aplikante upang maidirekta ang mga skills kung saan sila pinakakailangan. Isa ito sa mga paraan kung saan hinahangad ng gobyerno na maakit ang mga skilled workers sa mga regional areas. Panglima, amendments kaugnay sa Skilled Migration Occupation List. Maghanda para sa ilang mga updates sa papeles dahil sa 2024 susuriin at i-update ng gobyerno ng Australia ang Skilled Migration Occupation List, SMOL. Ang gobyerno ng Australia ay may karapatan na magsagawa ng masusing assessment at revision sa mga Skilled Migration Occupation Listing ngayon 2024. Tinitiyak ng malawakang pagsusuri na ito na ang mga posisyon sa occupational listing ay tumutugma sa kasalukuyang mga pangangailangan ng mga kumpanya sa Australia. Ito ay continuation ng gobyerno ng Australia na gawing moderno ang immigration laws at pataasin ang antas ng labor, talent at skills nito. Ang pag-update sa Skilled Migration Occupation List, SMOL, ay nagpapakita ng dynamic at adaptable approach ng bansang Australia. Tinitiyak nito na ang skilled migration ay makakatulong sa shifting demands ng labor market. Ang immigration landscape ng Australia ay sasailalim sa isang malaking pagbabago sa taong 2024 kapag ang mga bagong patakaran sa Australian visa at immigration ay naipatupad na. Ang multi-layered approach ng Australian government ay bumubuo ng ongoing evaluation sa mga job postings, adjustment sa age restriction, regional emphasis at diplomatic outreach. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng commitment ng Australia sa pagbuo ng isang immigration strategy na parehong makakatulong sa mga pangangailangan ng labor market at sa pag-promote ng international collaboration at long-term economic success. Sa kabuuan, ang mga sumusunod ay mga pangunahing pagbabago sa Australian Visa Policy, Pacific Engagement Visa, PEV, na nagbibigay ng pahintulot sa 3,000 Pacific Islanders na magkaroon ng permanent residency sa Australia. Pag-aalis ng limitation sa edad para sa Working Holiday Visa Extension, pag-aalis ng 2-year age exception para sa Skilled Regional Visas, pagbibigay prioridad sa mga aplikanteng may mataas na kita para sa Regional Visa, pag-update sa Skilled Migration Occupation List, SMOL, upang matugunan ang mga kasalukuyang pangangailangan sa labor market. Ayun lamang po mga ka-recruit, sana ay maging gabay ninyo ang video ito upang masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa panibagong update sa policy ng Australian Visa Immigration. Sana ay magbigay ito ng karagdagang kaalaman tungkol sa Australia Immigration at makatulong na makamit ang inyong mga layuning makapagsimula ng trabaho sa Australia. Laging tatandaan na ang lahat ng pagsisikap natin ay matutumbasan rin ng kaginhawahan sa hinaharap. Salamat sa panonood at kung nagustuhan po ninyo ang video ito, ay sigurado pong magugustuhan ninyo ang iba ko pang mga video. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit ay prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam kabayan! Para sa suggested video, pindutin po dito. Para sa napakagandang playlist, pindutin po dito. At paki-subscribe na rin po dito.